po tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Pinauhan. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, 38 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, pumapasok yung public service hour. Billy Boy. Naka-public service hour ako. Kanina pa. Anyway, mga kaibigan, ayan. Tayo po'y dumako na muna sa ating pong pasyente. No? Mamaya standby lang. At, naka-standby na ba? Okay, nandiyan na si Florante. Sige nga. Okay, bago sa ating pasyente, bigyang daan muna natin sapagkat ang ating, talaga naman, ang ating super duper donor sa ating mga pasyente ay namigay na naman, pero ito'y sa pamamagitan ng COO Sir Mark Lapid ng TIESA. Aba, ito na sabi natin talagang pagka-public service sila po nag-relief operation doon po sa mga nasunugan. Tayo po nung una dyan ay nagpalugaw. Madami po yan mga nasunugan dyan po sa Mandaluyong, sa may Barangay Addition Hills. So, ang Supremo Senator Lito Lapid, katuwang natin na nagpalugaw po nung after po nung sunog dyan po sa Barangay Addition Hills, immediate ay agad nag-mobilize. Ayan, kaya tayo po ay of course magpapasalamat kay Senator Lito Lapid, but this time ay sinundan po yan ng relief mission ng COO po ng TIESA. Of course, ang anak ng Supremo, si Sir Mark Lapid. Alamin natin, makakwentuhan nga natin na mabilis lang aking partner Florante Rosales at marinig natin gaano ba Oo, nakita natin yung mga relief na ipinamahagi Sige nga. Oo, partner Flor, magandang umaga. Good morning. Morning, partner. Good morning sa ating mga taga-subaybay sa buong Good Pilipinas. morning. Nako. Congratulations sa DZRH. Number one again. Oo nga. Ay, syempre, katuwang kayo dyan. Kasama kayo dyan. Oo, ang inyong mga tulong ng Supremo, ng Senator Lito Lapid. At this time, Mark Lapid. Nakakatuwa naman. Back to back. Back to back ang mag-ama. Ang Lingkod Lapid Caravan. Nagpunta ulit, nagbalik. Naku, salamat. At malaking tulong yan doon sa mga nasunugan. Partner. Correct, partner. At kahapon nga ng umaga, January 27, sinamahan natin si TIESA CEO o Chief Operating Officer Mark Lapid sa pamamahagi ng relief goods para sa mga naapektuhan ng dalawang insidente ng sunog sa Mandaluyong City noong December 27, 2025 at itong January 19, 2026. At sa pagipagtulungan nga ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pamumuno ni President and CEO Al Tenco ay nakapamahagi tayo ng mga relief packs sa 300 na pamilyang nasunugan noong nakaraang taon at ngayong 2026, unang Enero. Todo pasasalamat, partner, yung mga nasunugan sa magamang Lapid at Pagcor sa relief goods na natanggap na nila yung malaking tulong na sa kanilang pamilya, lalo't naubos yung kanilang mga ari-arian doon sa naturang malaking sunog sa Mandaluyong, partner. Sa Barangay Addition Hills, nitong magkasunod na buwan. At nakikisimpatya rin naman si Senator Lito Lapid at si Mark Lapid sa mga nasunugan sa Barangay Addition Hills na unang nabigyan din natin ng palugaw ng DZRH Operation Tulong sa pamagitan din ng Lingkod Lapid Caravan noong January 21, partner. Matatandaan mo, kasama rin natin dyan si Mamisi. Oo, si Mamisi na talaga namang pagkaganyan ay kasama na natin sa pamamahagi ang Executive Director ng MBC Operation Tulong.
Correct. Tuwan-tuwa si Ma'am Missy pag nakikita niya yung mga kababayan natin na talagang giliw na giliw sa pag-abot ng mga lugaw at saka itlog. Ayan, oo nga. May mga Masarap na photo. luto ng Operation Tulong. Oo nga. Ayun, at least naihati din sa kanila yung bahagi naman na yan kasi kailangan yan. Actually, maraming araw nakakailanganin nila ang tulong hangga't hindi sila nakakabalik, doon sa kanilang Partner, yung mga kababayan natin doon sa evacuation center sa Mandaluyong City, hindi pa rin sila makabalik dahil doon sa lugar nila. Hindi pa masyadong maayos yung nasunog nilang kabahayan. But sa kasalukuyan niya, yung kanilang mga kagamitan, nandun pa rin yung mga na kasama nila sa evacuation centers. At nagpaabot din ng pasasalamat pala, partner, si Barangay Chairman Carlito Cernal, madamang si Chairman. Senator Lapid at Mark Lapid at kapamunang PAGCOR sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang mga kabarangay sa Barangay Addition Hills, partner. Oo nga. Si Sen kasi pagka nasa crowd tayo, di ba? Ang daming tawag sa kanya, talagang lahat ng tatak nga yata niya, tandang-tanda, lalong-lalo na ng mga lolo't lola partner. Oo, pag tinawag mong Leon Guerrero, alam mo na kung sino din yun, di ba? Minsan may, si Leon Guerrero yan. Si Supremo yan, si Pinuno yan, lahat na lang. Valiente, yan. Oo. Kaya sabi ko, Supremo, parang nung bata. Nakatak na sa Supremo. Kaya nga lahat tumatatak Kaya sabi ko, ay alam ko rin yun kasi nanonood ng tatay at nanay ko noon Tsaka lolo't lola ko. Pag-aalala edad mo, partner. Leon Guerrero. Oy, bata pa ako noon. Ano ka ba? Yung ba? Para naman, makaedad ka, para magkaedad lang tayo. Paalam ka na nga. Ay, partner, bagitin ko lang kung ano yung laman ng mga goods na pinabalik. Oo nga, ano ba yun? Mark Lapid, kahapon. Mga nasa loob ng 2 plastic bags na malalaki ay yung bigas, mga dilata, kape, may garnition, may kumot, kulambo, 2 peraso ng tsinelas para sa mga matatanda. Meron din binigay na diapers, partner, yung mga sa mga baby. At tubig at hygiene kits. Alam mo na kung ano yung mga laman ng hygiene kits na yan. Naalala ko tuloy yung reaction nung isa nating pasyente na tulungan natin nung nakaraan dito. Kasi nakikita ko ang Sir Mark Lapid, di ba, sabi niya, susunod namang senador, Sir Mark Lapid. Pinatatakbo ni tatay. Yung pangalan ni tatay. Oo, kasi nga naman, pag public service talaga. Juanito ba yun? Juanito? Oo. Pag talaga lingkod Lapid alam na. Oo. Maaga pa po, kuya. Ay, Manong. Hindi. Nagulat nga rin ako na nabanggit yun, di ba? Talaga naman. Ang ating mga kababayan. Siguro natutuwa sila dahil sa yung tulong. Natutuwa sila dahil sa mga ganitong pagkakataon na kailangan nila ng tulong, ng ayuda. Agad na nandyan at sumasaklolo, tumatakbo ang ating Supremo sa ating mga kababayan. Oo. Ayan. Thank you, partner. Salamat. Partner, batiin ko na rin lang. Si Miss Charms, oo. Nakikinig yan Si Supremo, si Dr. Lapid, ang kanyang piloto, si Mike Belen, si Kuya Benson Dalina, ating kasama sa Lingkod Lapid team, si COS Ricky Eleto, nakikinig din. Oo, belated happy birthday, COS Ricky Eleto. Oo, at saka of course Senator. Sen Supremo. Thank you. Laging nakikinig. Facebook yan, nakikinig sa atin. At saka yung bagong gupit na nakikita ko sa picture. Hindi na long hair. Hindi na long hair. At saka si Benison. Yan, nandyan din. Mga kaibigan natin sa Lingkod Lapid yan, nakasama. At saka si Vice Mayor Tahan Langit. Cesar Tahan Langit. Ng Antique. Okay, partner. Thank you, partner. Salamat. Alright, balik sa'yo. Si paring Ryan Reyes pala, mahabol din natin. Mag-report din daw sa'yo sa mga susunod na pagkakataon. Pinatuturuan ko na mag-report sa'yo. Si Sir Benji. Para meron akong partner din. Salamat. Thank you. Maraming salamat, partner. Balik sa'yo. Thank you, partner Florante Rosales. Si Benison na pag-inita. Nakita ko sa picture, hindi na siya long hair. Ay,
Ay, nako. Salamat po sa lahat po ng mga ang puso ay tumutulong. Thank you, of course, Senator Rito Lapid and Sir Mark. Salamat. Pagka ganyan, very thankful tayo na tutulungan yung ating mga kababayan. Lalong-lalo pagka nasunugan, kahirap po ng buhay. Babalik po tayo, sandali lamang. 47 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. CRH Operation Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pamong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyu. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutukan
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, meron na lamang tayong 5 minuto at 11:00 na po ng umaga. Dako na muna tayo sa ating pasyente. Unahin po muna natin 51 years old, si Kuya Fritzy de la Cruz Baldomero. No, siya po ay taga Bagtas, Tansa, Cavite. Hiwalay po siya sa asawa, may 3 anak. Oo. Kuya ba to? Ate? Ate? Ate ba? Ate Fritzy? Kala, ate. Oo, kasi Fritzy panlalaki. Ayan, si Ate Fritzy may 3 anak, dati siyang stay-in helper. 2 anak niya ang nagtutulungan para sa mga pangangailangan po ng pamilya. October 2025, nung magkaroon po ng maliit na sugat sa kanang paa hanggang sa pumutok ito. Dinala po sa ospital, binigyan ng antibiotic, pero pagkatapos po na inom po yung antibiotic, hindi pa rin gumaling hanggang sa merong tumubo sa ilalim ng paa. Lumipat po sa ibang ospital, binigyan ng panibagong antibiotic, lalong lumala. Pinayuhan na putulin yung kanyang kanang binti. Siya po ay naka-admit ngayon sa ospital, itong si Ate Fritzy, para mapalakas yung kanyang katawan bago daw gawin yung operasyon. So, makakausap natin sa pamagitan ng kanyang pamangkin ang mananawagan po ng tulong si Ate Rowena Dayan Alaza. Ate Rowena, magandang umaga. Good morning. Ate Rowena? Ate Rowena. Oo, magandang umaga. Ate Rowena, anong tawag sa iyo? Weng? Dayan? Weng po, minsan Dayan. Oo nga. Minsan po Weng na. Oo. So Ate Weng ngayon, naka-admit si Ate Fritzy
Kumusta siya ngayon? Kumusta yung kondisyon niya? Sa ngayon po, ma'am, tapos na po siya sa mga test para preparatory para sa o sakaling maputulan na siya. Sa ngayon po, kanina kakausap ko lang kay mama mga 2 hours ago or 3 hours ago. Kailangan po ng CT scan. Wala kasing machine doon sa ano po, sa nanginginig ako. Oo. Sa hospital na kung saan sila. Uy, bakit? Anong nangyayari sa'yo, Ate Weng? Okay ka lang? Kinakabahan ako po na. Sa sobrang lamig din kasi ngayon sa Cavite po. Okay. Sige. Alisan ka ba? Okay na po. Okay. CT scan. Malaman daw po, sabi ng doktor na kung saan banda yung masukat yung saan banda yung mapuputol, hanggang saan po. Saka makikita din yung mga ugat daw po na kung baga pwedeng maiwasan maputol. Yun po yung kailangan ng CT scan po. Oo. Okay. So, very late niya na nalaman na diabetic siya. Ganun ba yun? Kaya hindi niya alam? Noon po talaga, pre-diabetic siya. Pero, may minimintin po siyang iniinom na gamot para pang-control sa sugar po niya. Nung mga pumunta siya dito sa aming mga, I think, second week na December, hindi ko lang po sure. Ano po naman, pumunta sila sa clinic dito. May clinic malapit sa amin dito sa may Belvedere. Ang ano naman po is, ang sugar niya hindi naman po ganun kataas. Kumbaga, normal naman siya. Tapos, may marami na po napuntahang mga ospital, ganun po. Ang natatandaan ko po sa Jose Rios, yung pinakaano nila na nung pagpunta nila na doon may nakita na parang ganon din naman, yung parang normal lang din naman yung sugar niya. Kinayuhan na talaga sila ng doktor na puputulin po. Grabe. Ngayon yung auntie ko naman, parang shock siguro siya, hindi niya maano. Nanghingi siya ng kumbaga, another option, baka meron pa. Kasi parang pa siya hingin siya pa sa pagkasabi ng doktor. So, ayun nga po. Binigyan siya ng another set ng mga antibiotics. Hindi kinaya. Ibang brand po, pero antibiotic pa rin po. So, 2 weeks po yun, siguro mga 2 weeks din po. Pasko na to, patapos na po yung Pasko, parang sa lubong yun, ganun po. So, pabalikin sila po ng after 2 weeks ata, bumalik sila, parang nalala na po kasi yung paan. So, kailangan na talaga, kaya na-decision na yung auntie ko na. Gusto niya magpa-admit na para putulin na yung maputol na kung Paano natanggap ni Ate Fritzy na gano'n na ang kanyang kondisyon? Kumusta? Kasi po nung talaga, mga unang linggo niya dito, pasigaw po talaga yan sa sakit. Napapasigaw po yan sa sakit, halos din makatulog. Tapos, yung kasi ang hirap kasi makikita mo ganun mismo. Pero ang tawag mo sa kanya ay tita ba o mama? Ate? Auntie po. Auntie, okay. Ayun. Opo. Yung bang dalawang anak na tumutulong, may kanya-kanya ng pamilya? Yung wala po. Wala pa po, mga binata pa po. Okay. So, kaya pero nakapag-aral ba ang mga anak o may nag-aaral pang isa? Yung bunso pa nila nag-aaral po, pero tumigil dahil nga sa kondisyon ng mama niya. Okay. Noong una po, tumigil po. Tapos, siya yung pumalit na masukan doon sa amo ng mama niya kasi nga, nagsimula na yun. Okay, ganito. Nanginginig ka, Ate Weng, sandali. Okay, relax. Okay, so ngayon, ang kailangan ay, saang ospital ba siya naka-admit ngayon? Nasa General Emilio Aguinaldo po, sa may 13 po. General Emilio Aguinaldo. Hospital daw po ba yan, banda? Oo, so ngayon, ang inilalapit mo ng tulong yung kanyang mga, tawag nito, mga laboratory? Exams niya ba? Tama ba? CT scan po. Yung CT scan. Hindi ba siya libre dyan sa General Emilio Aguinaldo? Wala pa kasing apil na gano'n na machine na mag-ooperate para mag-CT scan po. Yun po yung sabi ni Mama. Kaya kailangan siya gawin sa
labas ng ibang, kumbaga ibang ospital po. Oh, pero public hospital yan. Government hospital ang Emilio Aguinaldo, di ba? Parang ano po, sabi ni Mama, private eh. Private ba? Okay, anyway. So, pero diyan gagawin yung CT scan. Hindi po, yung operation lang po na pagputol ng paa niya. Gagawin na diyan kasi pinalalakas lang siya and then operation then after yung CT scan. Tama ba? Opo. Ang kasunod po, CT scan. Ang sabi ni Mama, bukas daw may schedule. Ng Pero CT scan. So i-CT scan ibang muna. hospital po. I-CT scan gagawin. muna bago operation. Opo. So ilalabas siya para lang ma-CT scan, ilalabas siya ng ospital? Opo. Tapos, sabi ni Mama, pagkatapos naman doon ng CT scan, ibabalik na naman siya doon. So saan gagawin yung CT scan? Saan na gagawin? May binigay po na listahan yung doktor sa MB Santiago Hospital, yung pinaka... Magkano yung CT scan? Oo, magkano? 12,000 daw po. 12,000. Okay. So 12,000, meron na kayong naipon panimula para pambayad? Ang ano naman po ni Auntie is sagot po ng kapitan namin dito sa Bagtas, sa mayor po ng Tansa. Ay, mabuti naman. Yung CT scan lang po, saka yung so, kung may gamot na bibilhin sa labas kasi hindi lahat ng gamot po nasa po. So Emilio Aguinaldo po. Yun ang kailangan, ano? Opo. Oo. So ngayon ang kailangan na inilalapit nyo ng tulong yung mga gamot na kailangan mabili. Oo. Kasi hindi naman po agad yung basta-basta na puputulin lang tapos na. Siyempre. Kumaga yung may long run pa po yung proseso. Oo. So ngayon wala sa tabi mo, no? Si Ate Fritzy, ano? Wala. Wala po, nasa hospital po. Ikaw wala ka sa ospital. Sino nagbabantay? Yung anak? Si Mama po. Yun po yung full time po sa kanya. Si Mama mo. Okay. So siguro manawagan ka, hingi tayo ng tulong, Ate Weng, pandagdag para sa mga pangangailangan ni Ate Fritzy. Go ahead. Magandang umaga po sa lahat. Nangingi kami ng tulong para sa auntie ko. May update po ko lagi ng sitwasyon po niya sa page ko kasi ay sa ko po sa Facebook. Kung meron po kayong mga katanungan, kung sakaling man tulong matanggap namin ngayon, sigurado naman po yun na maparating namin po kay auntie. Kasi ang hirap po ngayon, sabihin na lang natin kay Tintin niyo po. Hindi, sa sitwasyon kayo na hindi niya obligasyon. Pero yun, hindi mo kasi yun matitiis po kapag di ko mismo nagkikita mo yung relative man po o hindi. Ayan. Yun nga po. Okay, sige. Sa mga maaari pong tumugon, ayan, pwede po magpadala sa GCash account ng Operation Tulong 0968-713-4445. 0968-713-4445. No po. At sa pamamagitan po niyan makatulong tayo. Pakilagay pong pangalan Fritzy, F-R-E-T-Z-I-E, no? Fritzy de la Cruz Baldomero. So Fritzy Baldomero. Ayan, pwede pong magpadala any amount. In the meantime, dun sa ating daily na binibigay from the Office of Senator Lito Lapid, from Senator Lito Lapid, Ate Weng, bigyan muna namin si Ate Fritzy ng 2,000 pesos. Thank you po. Oo, ayan ba, nakikinig si Supremo, kausapin mo at baka madagdagan malaking tulong kay Ate Fritzy yun. Pasalamat na rin ikaw. Nakikinig yata ngayon Go ahead. Maraming salamat po. Malaking tulong na po yan, kabawasan sa mga gastusin namin. Ayun, okay. At syempre, dun sa mga tutulong po again, naka-flash po sa television screen ang GCash account po ng Operation Tulong through EP Mabel Aribe. Maraming salamat po dun sa mga tutugon. At syempre, dagdagan pa natin yan, Ate Weng. Ayan, bigyan natin from Holy Family Academy Scholarship Foundation 3,000 pesos. Thank you po. Ayan. Maraming salamat po.
Ayan. Marami pa po kayong matulungan. Katulad namin may mga sitwasyon na kahit hindi man po kami mismo yung nakakaranas ng problema na katulad sa amin. Pero marami pa po yung pamilyang handang matulungan sa mga tao, handang tumulong din po sa iba. Sa mag-anak man o hindi. Oho, ayan. Okay, so yan po ay ibigay natin para kay Ate Fritzy de la Cruz Baldomero. Okay? Pakisabi kay Ate Fritzy, magpalakas ha, Ate Weng. Palakas at magpalakas para sa kanyang operasyon. Ano? Na-share ko po to. Okay, sige. Okay. Maraming salamat si Ate Rowena Dayan Alaza, ang pamangkin po ni Fritzy de la Cruz Baldomero. Sa lahat po ng tutulong, maraming salamat. God bless you more. Ayan. Naku, bilis ng oras. I-acknowledge lang natin, meron po tayong donor. Nagpunta dito kahapon, mag-ina po sila. Naku, lalaki po ng puso nito pero ayaw nila po magpakilala. So sila po ay nag-donate ng 4,000 pesos, mag-ina po. Ayan, from Anonymous of San Juan. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much. 4,000 pesos. Ano po? Ayan, so ito'y idodonate natin para sa mga pasyente. Maraming salamat po. Wala na po tayong oras. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala, ako naman may binauhan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ako mamaya 3:00 hanggang 4:00 ng hapon sa Public Service Hour. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa pet.